Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kanterong gagawa ng palasyo ni David. Noon natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay na ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang lingkod. Nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Ito ang mga anak niya roon, sina Samua, Sobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elisua, Nepheg, Japhia, Elisama, Eliada, at Eliphelet. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya'y digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kutak. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila?" Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway, na parang dinaanan ng rumaragasang baha." Kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang kanilang mga diyos-diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni na David. Ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Sumanggunin na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot, "Huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila." Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Gezer.